Sunod na tanong mula kay Jonel Maribojo, QNTV. Magandang tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na gyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP. Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon according to Secretary Banoy Lopez. Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget? Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito. Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM. Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the President, well, last week nila ipinasa, asking the President na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the President open to finally grant that fare hike for full implementation sa mga PUV? Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news at muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer. One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time, ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina. Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update at kapag mayroon po ako naibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario News. Hi, Yusek. Good morning. Senator Amy Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement? Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaari maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas. And Senator Amy also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC. Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun. Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this? Sa ngayon na hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo at si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos. Yes, opo, Sam. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation.
AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act for enrollment process. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. Enrolled copy sent to Malacanang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-political dynasty law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading, period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon. Follow-up ko lang po. Is the Palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year? Amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial ba? Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad. May mention po kaya to ni Pangulo sa SONA? Ayokong pangunahan ng Pangulo. Sige po. Thank you po. Okay. Santal mula kay Rafi Aying Daily Tribune. Hi ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng palasyo dito? From 49% dissatisfaction, 45% na lang siya. And 38% naman daw po yung satisfied. Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho. Hindi bakasyon. So ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng President? Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo. Ma'am, follow-up na lang po dun sa ICC. Nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos kung napag-usapan ba ulit kung magme-member ba tayo ulit? Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po.